Dahan-dahan naman ang biyahe ng tren ng PNR dahil sa pag-usok sa gitnang bahagi nito sa Nichols Station. At nakunan po yan ni News Cooper Christine Lomeda at narito ang kanyang kwento. Isang train ng Philippine National Railways ang naantala kaninang tanghali nang biglang mag-overheat ang gitnang bahagi nito sa may Nichols Station. Kasama ako dun sa unang part ng tren nung biglang nakita ko na lang na naglalabasan yung maraming tao galing dun sa likod. Lumabas na rin ako, tapos dun ko nakita na ang itim na nung usok galing dun sa gitnang part ng tren. So nag-decide ako na lumipat dun sa kabilang platform. Nakita ko na yung mga security personnel ng PNR na inaapula yung apoy kasi medyo maitim na siya tsaka malaki na yung usok. Medyo malaking abala din siya dun sa mga tao kasi wala pa kami dun sa kalahati nung mga pupuntahan, especially yung mga pupunta sa Tutuban. Ako ang inyong naging News Cooper Christine Lomeda ng Muntinlupa City, ang inyong naging saksi. At kayo rin pwedeng maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa Newscoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinikwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito sa saksi, hindi lang reaksyon nyo mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Mahigit 50 naman ang nasawi habang halos 4 na sugatan sa kambal na pagsabog sa Damascus, Syria. At mga sanggol sa India, bakit kaya inihahagis mula sa taas ng templo? Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga natustang sasakyan at malalaking uka sa daan. Ganito katindi ang pinsalang idinulot ng 2 pagsabog na yumanig sa Damascus, Syria sa kasagsagan ng rush hour kaninang umaga. Mahigit 50 na nasawi at halos 400 ang sugatan sa mga pagsabog. Tinarget ng mga bomba ang Military Intelligence Complex na sangkot sa inilunsad na crackdown sa pagkilos sa mga rebelde doon laban kay Syrian President Bashar al-Assad. Naganap ang pagsabog sa kabila ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng mga sundalo at rebelde. Ang makapigil hiningang tagpong ito ng paghahagis ng mga sanggol, matagal ng ritual sa India. Pagkahagis sa sanggol mula sa taas ng templo, isinasalo ito ng kumot na hawak ng mga nasa ibaba. Paniwala ng mga magulang dahil sa ritual, nagiging malakas daw ang kanilang anak paglaki. Pero ang mga kritiko, gusto na ito ipahinto dahil lubhang delikado. Sumakabilang buhay na ang batikang British hairstylist na si Vidal Sassoon sa edad na 84. Payapang pumanaw si Sassoon sa kanyang bahay sa Los Angeles, California. Sumikat sa buong mundo si Sassoon dahil sa kanyang mga pinausong haircut na tipong wash and wear lang, kabilang ang pamosong bob cut. Para sa saksi, Dano Tingkong, nag-uulat. At sa showbiz saksi, rumampa sa red carpet ang cast ng The Road sa premiere nito sa Los Angeles, California. Pinagkaguluhan ang mga kapusong bituin, maging si pambasang kamao Manny Pacquiao na dumalo rin sa premiere. Mula sa California, saksi si Lar Santiago. Sa premiere night sa Los Angeles dito sa Amerika, talagang Hollywood treatment ang natanggap ng pelikulang The Road na ipapalabas sa mga commercial theater sa Amerika ng isang international releasing outfit. Mga miyembro ng Hollywood press ang kasabay kong nag-cover. At ang mga bida, Hollywood glamour ang dating. Si Rian Ramos, pinagkaguluhan ng mga nagpapa-autograph. Kinabahan ako at first and then later on, wala, na-enjoy ko na din siya. Habang naging paborito ng mga photographer si Derek Monasterio. Yari tuwa nga po kasi para sila, Derek over here. Pero sa Pinas, dito, over here. Ibang-iba na nalagay. Mistulang Hollywood actors din ang forma sa red carpet ni na Alden Richards at Marvin Agustin. Sobrang proud to be Pinoy talaga. Iba yung feeling. At sana maulit. Sana po maulit. I feel so blessed to be part of this film. I am so thankful to GMA. Siyempre, proud sa premiere sina GMA Films President Annette Gozo na Brogar, GMA Films Producer Joey Abacan at Direk Yam Larana. I was very proud when they were walking down the red carpet because there was a frenzy from the international press on them. I am lucky that GMA7, GMA Films has the supported this. Naroon din sina MTRCB Chairman Grace Polya Manzares, Vicky Bello, anak niyang si Direk Quark Henares, at maging si pambansang kamao Manny Pacquiao na pinagkaguluhan ng media. Siyempre, karangalan natin, proud tayo na Filipino movie, part of this event, and suportado natin 100%. At katulad ng maraming Hollywood events,
Sinundan ang screening ng after party sa isang sikat na bar. Ang pagkakaroon ng red carpet premiere sa Hollywood ng The Road ay katuparan ng isang pangarap hindi lang ng GMA Films kundi ng buong Philippine movie industry. Mula sa California, Lars Santiago ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Susunod na po ang Rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.